Ngayon ay Biyernes ng umaga, alas 11 ng umaga. Hello Philippines! Hola España! Dito ako sa may ano to hindi ko alam kung ano tawag dito parang kubo-kubo kung nandito yung mga boss namin. Dito sila upo pagka naliligo dito sa swimming pool. Ayan na swimming pool. Tapos pagka nainit na ganitong oras o alas 12 basta pataas na, pag nainitan sila doon, pupunta dito yan, sisilong yan. Tapos dito yan sila mag-relax ng konti. Tapos kakain ng appetizer. Basta dito sila sumisilong. Dito sa kubo-kubo na to. Ganitong umaga na to, medyo okay ang temperature. Kasi medyo lumamig na. Salamat naman. Ngayon, kasi nga expected na namin na malapit na silang babalik. Kasi halos lagpas na ng kalahati ng buwan na tong August. So, hindi namin mamalayan. Baka mamaya biglang mag-abiso na papalik na kami dyan. Dyan na kami papasa ng weekend. Kaya unti-unti na kami naglilinis na sa mga kapaligiran. Kaya busy na ang lolo nyo ngayon dahil yun na, di ko alam kung saan ako gagawa na minsan. Kaya naduduling ako. Kaya yun, dito ako walis lang to konti dahil marami mga dumi. Di ko alam kung kailan pa to huli kong nalinis. Ito mga lamis na nalinis ng asawa ko to kanina, kaya ako naman dito sa ilalim. Kaya ako kanina doon ako sa mga ginagawa kong iba. Pakita ko sa inyo dito kung bakit ako maglilinis ngayon dito ha. Saka pagkatapos may chika tayo. Punta ako dito kasi ang daming mga lawa-lawa. Dahon na tuyo. Kabal. Kaya rin sila. Ayan o, sa suko. Kakahiya kita. Sa ilalim yan. Ayan. Lilinisin natin ito. Ayan o. So mamaya chika tayo. Mayroon tayo pag-uusapan mo. Tapos mo na ako ha. Ang dumi. Grabe. Mamaya pakita ko sa inyo yung dumi dito. A few minutes later. Kunin ko na to, tapos pakita ko sa inyo mamaya kung ano, pag naipog na to lahat ng mga dumi na to.
itong sopa na to. Grabing lawa-lawa sa ilalim. Dito oh. Kaya ito patayuin para matanggal natin yung lawa-lawa. Nakulukar ko na lahat. Itong pinatayo ko kanina. Tingnan nyo yung dumi ng winalis ko. Tingnan nyo. Tara. Ayan. Yung nakuha kong ang dumi niyan. Kulukar ko na lahat yan. Pati doon, yung kanina. Ayan. Tapos natin ang linis ito. Walis lang muna. Ayan. Dito ako sa lilim. Kwentuhan tayo tungkol dito sa trabaho namin na nakikita nyo naman yung trabaho namin dito. Lalo na sa trabaho ko na ganito ang trabaho namin dito. Sa akin, sa garden, swimming pool, pag summer to ang garden, mas walang summer yan. Summer man o winter, garden pa din yan. Pero pagdating ng summer, may dagdag ng swimming pool. Yan ang ginagawa ko. Nagbi-maintain ng swimming pool. Kaya ito yun ginagawa namin. Nasabi ko kanina na nag-prepare na kami ng unti-unti na yun bang touching na kami sa mga makikita dyan ng mga madudumi. Kagaya kanina nakita nyo sa may ilalim kasi nakakahiya yan pagka nakita nila linis ng ibang paligid pero yung sa ilalim pala doon ang mga dumi. Yun ang mahirap pag naglilinis tayo tapos yung ilalim di natin linisin yun, iwanan natin yun, di natin tingnan kung madumi ba. Pag nakita ng amo yan nakakahiya. Kaya tayo maglilinis, mitikuloso tayo dahil tayo rin mapahiya So yun ang trabaho namin dito, tagalinis, maintenance baga, guardia, yun ang trabaho namin dito, waiter, waitress, lahat na, driver, hardinero, tubiro, ano pa ba, basta ang dami dito. So ganito yun pag ganitong tayo na mag-ambisyon tayo na magkatrabaho tayo sa ganitong ibang lugar, expected na natin na yung trabaho natin kahit saan tayo ilagay. Sabi ko na yan noon na ang trabaho natin ito is 10 to 1, diba? So ito yung trabaho namin na kahit kami lang dito, lalo ngayon na wala kaming bakasyon kasi nga sa nangyari ngayon na sa atin hindi kami nakauwi ng Pilipinas. Dapat itong taon na to uwi kami ng Pilipinas. Ang kaso nga ang problema pa mamaya biglang magkaroon ng problema pa na nandun kami o kaya pabalik na kami dito, magkaroon pa ng mga bulilyaso, kaya di na kami tumuloy muna. So 2 years na kami hindi nakauwi ng Pilipinas kasi ang schedule namin every 2 years. Ngayon hindi kami nakauwi dahil sa natin sa pandemic natin. Sana nga mawala na to para yung mga plano natin na iba man lang matupad na. Balik na natin yung trabaho namin dito. Sa ganitong trabaho namin dito okay lang sa amin ng ganito na kahit summer nagtatrabaho kami dito kasi ang namin dito hindi kami nagbabakasyon pero binabayaran naman kami ng amo namin. Bali ang trabaho namin dito hindi naman masyadong marami pag ganitong summer kasi hindi sila pumupunta dito. Isa pa dito ang trabaho na iwan ko lang sa anong bansa ang may 13 month. Kami dito wala kami 13 month. Baka dati ang iniisip ko pagdating ng December kasi sa atin kasi mandatory ang 13 month. Pero dito kasi sa bansa na to hindi sila mandatory sa 13 month. Di ko lang alam lahat ng mga manggagawa dito na nagtrabaho dito sa bansa na to na
may 13 month, pero kami dito wala. Mula doon sa iba namin kasama sa labas o kami rin dito sa loob ng rest house, wala talaga kami 13 month. Sa 13 years na kami dito, 13 years na kami dito, wala kami 13 month. Hindi kami binabayaran ng amo namin ng 13 month kasi hindi nga siguro mandatory dito, hindi sila sa sa gobyerno nila gaya sa atin na pag hawhabulin ng gobyerno na pag nagbibigay ng 13 month. So kami dito wala kami 13 month, so okay lang din na walang 13 month kasi pag ganitong summer naman bihira naman sila pumupunta dito. Pagdating ng September niyan, o yan, umpisa na yan sila na babalik o katapusan nitong August. Minsan nga biglang bubulaga na lang na in weekdays biglang pupunta dito para mag-survey na lang kung okay ba yung rest house nila dito, malinis ba. Kaya kahit wala sila dito, kailangan sagarin pa rin namin yung trabaho dahil nakakahiya nga naman pagka nandito sila tapos sumusildo kami na hindi masyado kaming pinupuntahan nila. Sinusildo kami ng eksakto naman. Itong employer namin dito employer namin dito okay naman sila. Marami nga lang pero ang trabaho namin dito pag nitong summer easy lang, di ba? Pagdating naman ng ganitong mag-autumn, ayan na, umpisa na sila dito magpupunta dito. Tapos preparation na yan pagdating ng winter kasi ang winter dito yan ang season naman ng hunting season. Kaya yun na, saksak naman ang trabaho niya. Kaya yun, nakita niyo yung trabaho ko kanina. Hindi ko masyado nakapag-vlog ng mga ilang araw dahil nga busy ako sa mga ginagawa kong ibang trabaho. Hindi na ako masyado sa mga pagpa-vlog pa kasi tutuusin naman talaga mahirap din magpa-vlog kasi sa trabaho ko ito yun, binablog ko yung trabaho ko pero doon ako nahirapan sa pag-edit dahil ako mismo nag-i-edit, kumukonsume ako ng 2-3 oras halos na pag-i-edit lang. Kaya minsan kamamadali ko sa trabaho ko, iwanan ko muna yung pagpa-vlog. Mahirap din pagsabayin kasi vlog tapos trabaho. Okay lang kung medyo maluwag-luwag ang oras kasi ginagawa ko yung pagpa-vlog din, sabay ko sa trabaho ko para makita, mai-share ko din sa mga tao. Yung nanonood natin na mga kababayan, kapwa ko FW, kapwa ko Filipino, ayun na isi-share ko yung mga trabaho namin dito na trabaho namin dito is nasa bahay. So ako'y nagpapasalamat sa inyong suporta dyan, sa inyong walang sawa na panonood sa aking video. Kung ano man gamit niyo ngayon, cellphone, tablet, TV, kung ano man yung gadget na pinapanood nyo ang mga vlog, hindi lang sa aking vlog, sa iba pang nagpa-vlog na pinapanood nyo. Maraming salamat sa inyo dahil kung hindi din lang sa inyo na nanood sa mga vlog na kung kaninong channel, siguro lang gumagawa ng mga video na sa mga ginagawa nila. Kung hindi tinatangkilik nyo, maraming salamat sa inyo pagtangkilik. Ulitin ko, hindi lang sa akin channel, sa ibang mga channel tinatangkilik nyo yan. Maraming salamat dahil kahit naman pa paano yung pagpapanood natin sa mga video na natutunan natin yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, ganun yung pala yun. So yun, ito yung vlog for today ni Edgar. Maraming salamat sa inyo lahat yan. Ako na lang po yung mag-iwan sa inyo na maraming salamat ulit. God bless po at ako'y magsabi na sa sunod kong vlog magkita-kita ulit tayo dahil alam ko na nandyan lang po kayo. So huwag kalimutan, like lang to video na to. Bye bye po.